Hello, hello, hello. Welcome, welcome, welcome. Good morning, guys. Good morning sa aking mga subscribers, friends, and followers. So, welcome to our video reaction. Matagal-tagal na tayong hindi nakapag-video reaction. Panay lang make ng shorts and of course, mga live para sa watch hour. Pero ngayon gusto kong mag-video reaction para naman madagdagan ang ating mga uploads at ang ating mga kaalaman at mga karanasan. But this time, these things, wala akong karanasan. Gusto ko lang itong i-video reaction kasi nga talaga namang nagsusupport ako sa kanila, guys. Nagsusupport ako sa kanila all over the world. Kasi, ayan na nga sa aking screen, yung TV ko, yung sa likod ko dyan, yung big screen TV ko yan, guys. Yan, naka-play dyan ang isa kong sinusuportahan, ang mga dumpster diving. So, ang ating video reactionan ngayon is dumpster diving vlogger. So, marami na ngayon ang mga dumpster diving vlogger. Lahat na yata sa buong mundo, according to my research and to what I watch all the time because I follow them, so far, ang alam ko ay sa Finland, of course sa USA, sa Japan, sa Hong Kong, sa Thailand, sa Germany, sa Dubai, lahat na mga lugar, guys, na aking pinag-search dyan sa YouTube about mga dumpster diving ay I think is maybe 80% mga Filipino, mga overseas foreign workers. So, lalo na pala sa dyan, sa Hong Kong. Ang dami din. So, ayan, ngayon nagpa-follow ako sa kanila kasi nai-enjoy ako sa mga ginagawa nila. So, ngayon, mag-shout out muna ako sa aking mga friends and followers. Shout out Leonela Hirames, shout out Marikit, shout out Normie Eres Ponsi, shout out Jam Plando Fox, shout out Sonny C. Aguilar Jr., shout out Red Sea Showmaker, shout out Jen Jura Gardner, shout out Kuya Waray Vlog, shout out Miss Caroline Marcelo, shout out si Smilene Cabello, shout out Delia Lopez, shout out Anlene Lastrado, shout out Sis Maria Wright, shout out Jane Kaler, shout out Mark Magat, shout out Rod Lionheart, shout out Vincent Santana, and of course shout out Boss Francis Leo Marcos, FLM, shout out sino pa ba yan? Marami pa. Sis Det, shout out. Shout out sis Des FLM Canada. Shout out ang dami pa talaga, guys. Hey, MG Gamer 88, one of my subscribers and followers, shout out. And sino pa ba? Shout out Pam Wright. Shout out Rusel Patawaran. Shout out Wing. Shout out Marifi. Shout out Mary Ann Onava Idora. Shout out Lorna Magellan. Shout out Felipe Cabrera Sedano. Shout out Emma Lampeng Kanana. Shout out Wells 2. Shout out Lorena Woodman. Shout out Amanda Stacktone. Shout out Han L. Capitan. Shout out Janet Adenza.
Shout out Rosalie Vlogs. Sino pa ba? Marami pa akong isa-shoutout kasi wala akong listahan. Kaya, sina-shoutout ko na lang ang na nag-comment dito sa aking latest vlog. So, ngayon, ayan, tingnan nyo niya sa aking screen, sa aking likod. And yan ang isa sa aking mga sinusuportahan na dumpster diving vloggers. Magaling talaga sila guys. As in, magaling sila ng ganyan. Kaya minsan, natutuwa ako. Natutuwa ako sa kanila dahil magaling silang dumiskarte. Yan man talaga ang kailangan natin, di ba? Yung marunong tayong dumiskarte. Lalong-lalo na nandito tayo sa ibang bansa. So, kailangan natin na magaling tayong magdidiskarte, di ba? So, nai-enjoy ako at sinusuportahan ko talaga sila, guys. Sinusuportahan ko yan sila. Tingnan natin. Ayan, shout out MG Gamer 88 and shout out Vada Kayal Promote 3K. Shout out Garcia. Shout out Marilyn Hermano. Shout out Dewberry 2425. Shout out Jaja Cap. Shout out Favos Mirek 1129. Shout out Gata sa Tahong Born 9436. Shout out Queen Sarza. Shout out Turquoise 6666. Shout out Romana Akhtir. Shout out Remy Yebra 8057. Shout out Maria Travel Nature Pulan. From Pulan. Shout out Jimen's Queen. Shout out 05659. Thank you all guys for the comment. Ang comment nakakatulong din yan sa ating mga videos. Likes and comment are nakakatulong. So please huwag niyong kalimutan na mag-like and mag-comment sa aking mga upload. Nakakatulong guys. Alright. Thank you so much for that. And shout out Wamarak YT. Shout out Edmondo Santos DY9ED. Shout out Tulits Mayorga. Shout out Ryan Nestril. Ba't ang mga pangalan nito eh? Shout out Ostong TV. Ayan, si Ostong TV. He is from Canada and he is also a dumpster diving vlogger. Ayan, i-play ko yan si Ostong TV kaya napaka game talaga yan. Shout out Ilocano Pinoy. Shout out Lovely J9638. Shout out Rose Gutierrez Canada 4440. Shout out Elsa Abad Abad Habi UAE. Shout out Roll Zidan. Shout out Adolfo Escobar 3935. Shout out Jesse Math and Zomba.
Shout out Vivian Castillo. Shout out Pure Heart USA. Shout out Preppy Positivity. Shout out Kaosaro Lissam. Shout out Sean Michael 1345. Shout out Ate Ning. Shout out Mamang Probdib Vlog 6639 from the vlog. Shout out Mamang from the vlog 6639. Ayan. Shout out Mary Ann Nedora. Shout out MR Ken. Shout out Eudu Dorio. Shout out Ginalyn Nello. Shout out Jean TV Vlog 658. Shout out Huang Tram 1447. Shout out Variety Roxana. Shout out Katsumi. Shout out Katsumi 2232. Shout out Variety. Shout out M Hell TV. Oh, okay. Shout out M Meltibone. Shout out Helen VF7UM. Shout out Yan 22 TV. Shout out Alan Panguntalan. Shout out Charvels. Shout out Jessica Go Channel 5599. Shout out Joby 2023. Shout out tapos na yan. Plates of Flavor 4462. Shout out Plates of Flavor 4462. Shout out Pizza Food Secrets 408. Shout out. Alright, tapos na yan. Shout out Susana J. Shout out Shimir Nesha. Shout out Mr. J. Santos. Shout out Romel Dapcos 4654. Shout out Shirley Keslab. Shout out Maria Travel Nature Poland. Shout out June P Vlog. Shout out Regina Constantino. Shout out Nonal Mex Vlog. Shout out Pinay Journey 21. Shout out Neomismo Sequensoy 8733. Shout out RR Vlogs. Shout out Mr. Worry. Shout out Armen Arno. Shout out Dairy 1994. Shout out Digital 661. Shout out Naning Kikay in Town 6432. Naning Kikay in Town. Ay, nako. Shout out Mama Rose Channel. Shout out Katsumi 2232. Shout out Jokes TV 5538. Shout out Fatima
So Lake 7290. Shout out Coco 6812. Shout out Natoy TV Vlog. Shout out DB Gomez 2864. Shout out Lucky Bingo. Shout out RS Vlog. Shout out RS Vlog Zero Special 559. Okay, here we go. Ayusin natin. Shout out RS Vlog. Okay, one more. Pinagdikit, ang hirap talaga. May mahaba, may small, Okay, shout out at RS LV Blogger Official 5997. Ayan. Shout out Bridget Raymondo Vlog 9500. Shout out Janice Vlog 9148. Shout out Leogene Malabana 2472. Shout out Wilbur Cruz 7664. Shout out John Morris 7377. Shout out Aneta Flora 0426. Shout out Pastor Rian Official 5215. Shout out Jerry Gonzalez 7666. Tapos na pala yan. Shout out Blazers Life 1921. Shout out Lily LBB Underdust. Shout out Bisma Janko. Shout out Rabel Lifestyle 786. Shout out Tata Box. Kilala ko pala ta siya. Shout out Baklayo Tata. Ayan. Shout out Nash TC2PX. Shout out Bernard 8216. Shout out Hans Vlog 3859. Shout out Nel Hayeka. Nel Hekia. Shout out Nel Hakia. Shout out Rosano 0107. Shout out Mukbang Pamor. Jerry Gambotti 3146. Connected. Shout out Luis. Luis Manzano? No. Luis Romano. Ito's Manzano. 3622. Shout out M. Heltabone. Shout out Jovel Laksamana. Shout out Cordapia's Journey 8018. Cordapia. Shout out MG Rig Nerd TV. Shout out Lerna Minor T and Mag 6756. Shout out Susana 0107. Shout out Tessie Eugenio 8793. Shout out Deb Simple Crap. Shout out Andrea Panguntalan 6413. Shout out Gender Diversity de Canal. Diversity Canal. Shout out Gisman 4580. Shout out Johnny Son 8349. Shout out Pretty Grandma Variety Channel 66. Shout out Koboko Watch So Shirley Guibelon 3. Shout out Normie Lokoy Official. Shout out Nanong
Suba Vlog 2932. Ayan ang ating ang ating dumpster diving vlogger dyan sa aking likod. Nasa TV ko, guys. Ayan, makikita nyo yan. Ayan. Laki ko kasi. And shout out Leto Bass Mix Vlog. Leto Bass Mix Vlog 6701. Shout out Ophelia Melivo GBC Moderator 1. Ay, hala. Wag yan. Shout out Lantin Vlog 4922. Shout out Happy Lang Gagapi Moderator 69. Shout out Gisben the Trees. Shout out Lamers 221H K Angels. Shout out Rowena V Reno. Shout out Modhar DNR 9725 DNR. Shout out Babakchi Families Blog. Siguro ang tagal na to na. Ayan, so umpisa na lang muna natin ang ating reaction ng ating dumpster diving. Gusto ko sino ba yan? Geo Vlogs from Canada. Dumpster diving din yan si Geo TV dumpster diving. Vlog Canada. Ano natin yan, guys. Ayan, nandito na. Ito ang isa sa aking sinusuportahan. I'm really active to support all the vloggers like si Geo TV Dumpster Vlog from Canada, and also Indaironing Vlog from USA, and at sa Finland yung Pinay from Finland. Nandyan yun. Kasi araw-araw ko nanood sa kanya rin. Hindi ko lang maano yung niya. Basta si Inday ng Finland. Nandito na naman ngayon. Sina, ganun. Basta nag-upload yan araw-araw. Tapos magagaling siya kasi siyempre pinapakita yung niya, life daily niya sa kanyang bahay, pamilya. Tapos nagda-dumpster diving siya tapos maya-maya nagluluto siya ng pagkain. Yun, talaga siya as in daily life reality people, yung sa abroad. At also, meron din akong nagustuhan nga super duper ko ring pinapanood yung si Johannes sa Florida din sila, couple vlogs, Johannes couple vlogs sa Florida. Dumpster diving vlog din sila, guys. So, ayan ang aking mga number one nga sinusuportahan ko as much as possible. Naghahantay ako ng mga uploads nila, din panoorin ko. At marami pang iba, at super duper marami pang iba. Hindi ko na lang malalaman kung ano na mapangalan nila. Basta marami. Ito si Gio. Ayan, guys. Ayan, as you can see, mga vegetables yan. Ngayon, apples, lahat-lahat. So, Gio TV 23. Dumpster diving vlogger sa Canada. So, follow nyo siya, guys. May enjoy kayo sa mga ginagawa niya. Sometimes, it's so unbelievable na ang dami-daming makikita. Ayan, binuksan.
Mm. Kita nyo, ang daming itlog ha. Ayan, sa Canada yan. Ay, mga katropa. Mabuhay muna. Mabuhay. Oo. Ayan. Nakikita nyo? Yan ang ating i-reaction at marami pang iba. Depende kung gaano ako ka-tired ngayon. Ang reaction na natin si GeoTV 23. So, follow kayo guys. Meron na siyang 90.2k subscribers. So, join pa rin kayo kung gusto nyo. I-search nyo lang sa YouTube. May-enjoy tayo nito kasi reality talaga ng mga OFW sa ibang bansa. Ito siya isang Filipino. Marami silang Filipino dyan sa Canada na ay nagtatrabaho din sila. Pagkatapos ng trabaho nila, syempre sa gabi, nag-dumpster diving sila. As a vlogger, maraming mga benefits kung kayo ay magiging dumpster diving. Huwag niyong ibababa ang sarili nyo as marami diyang nagko-comment na ang baba daw ng mga Pilipino na ito dahil nag-dumpster diving at kinakain at ano-ano pa. Guys, kayong na nag-comment ng mga ganyan, huwag niyo yung mamasamain at huwag niyong bababain ang tao, lalong-lalo ng mga Filipino na mga OFW. Kasi alam naman natin na ang OFW ay nagtitipid. Kasi nga, nagpapadala sila ng pera sa kanilang pamilya doon sa Philippines. Tapos, syempre, kaugalian nating mga Filipino na gustong magtitipid. So, as a vlogger, mas maganda nga talaga sila. As a dumpster vlogger, these people, dumpster diving vlogger, as for them, nakakatulong sa kanila ang pagda-dumpster diving. First advantage, makagain sila ng maraming followers o subscribers. Nakagain sila ng maraming viewers. Nakagain sila ng maraming comment. Yung comment ay nakakatulong din yan. Nakagain sila ng maraming likes. Every time I watch these people, dumpster diving vloggers, I make sure that I press like and comment. Kasi nakakatulong din yan. So, yun yung mga benefits na nakuha nila plus more. Ngayon, yung mga benefits na yun, may mga bayad na yun, di ba? So, nag-i-income sila. Nag-i-income sila sa pagbablog nila at nagkaroon pa sila ng mga benepisyo na kung anong nakikita nila sa dumpster diving na mga pagkain ay malilinis at kinakain nila, niluluto at syempre yun yung ginawa nilang daily food. At ang masasabi ko ay itong mga pagkain na to ay malilinis dahil dito sa abroad, hindi tulad sa Philippines. Na ang Philippines ay pag sinasabing basura, it's basura. Yung wala na yung naku, hindi mo na masyadong makakain as in basura talaga. Ako probably madedere, you know. Hindi naman ako nagbababa ng mga tao pero ako siguro pag dito sa Amerika or sa ibang bansa, hindi sa Philippines, sa ibang bansa, yung mga basura nila na kinukuha ay malinis. At yung mga kinakain nila at dinadala nila sa bahay ay tinitingnan nila kung expired na ba yun. So kung mga expired niya, hindi naman yan nila dinadala or binabalik na yan nila, tinatapon na yan. So lahat, kung makakita sila ng mga chicken, mga pork, mga meat, mga karne, palagay na natin mga karne, tinitingnan naman din nila kung anong
pizza na yan, kung expired na yan, kung mainit na yan, hindi na malamig. Kasi ang mga karne, kailangan malamig talaga yan. Kasi once na nainita na yan, mapopoison. Poison na yon, di ba? Nakakahilo na yon, di ba? Nakakahilo na yon. So, ngayon, nakakahilo na talaga, lalong-lalo na sa karne. So, di ba? So, yun ang mga hindi nila dinadala. Alam naman nila ang ginagawa. Tapos, at yung mga canned foods, sigurado na matagal yang mawawala ang bisa dahil ang mga canned foods ay naka-preserve yan, di ba? So, kahit naka-expired pa lang ng ilang buwan, for example, 1 month or 2 months, okay pa rin yan. Kasi naka-preserve pa rin yan. Di ba? So, ngayon, but mostly, ang mga vegetables, fruits and vegetable, obviously, kung maganda pa, fresh pa siya looking, dinadala na yan nila. Yung mga hindi na magamit, yung mga nalalata na, syempre hindi na yan nila dalhin. Kasi vegetables nga mga vegetables and fruits, you will see it right in front of your eyes. You see it right there on the spot. You see it if you want it, if it is edible still or not. You know? So makikita mo talaga yan in your eyes. So at that time, you will make a decision if you will bring it at home or take it at home or not. So it's very, very it's very tipid. It's really safe. If you wanna save some money, you can really. So ngayon, ang masasabi ko sa mga dumpster diving vloggers, continue kayo guys. So huwag kayong magpapa-apekto sa mga negative dyan na mga comments sa section ninyo sa mga vlog nyo. At nakikita ko naman talaga nga ang daming nagko-comment na hindi magaganda. Yung iba masasaktan, yung may-ari ng channel, yung nagda-dumpster diving na vlog, minsan nasasaktan talaga sila. Pero wag yung damdamin, guys, wag nyong damdamin. Kasi kayo mismo alam nyo na yung mga ginagawa nyo ay nakakatulong sa yung daily life. Plus, nagkaroon pa kayo ng earning. Tingnan nyo yan. Tingnan nyo kayong mga nagko-comment dyan ng mga hindi magaganda. Tingnan nyo ang mga income nila sa kanilang channel. Kung marunong kayong mag-calculate yan, mas malaki pa nga talaga ang income nila kaysa regular people nga nag-work sa office. Yung iba dito sa dumpster diving, nag-earn yan sila ng 8,000, 10,000 a week. More likely. Yung iba, yung mga bago pa, siguro less than that. Pero nag-earn yan sila. Nag-earn din sila ng subscribers. Nag-earn sila lahat. So kung marunong kayong kukwentahin mo or calculate yung mga dumpster diving na mga income nila, maggulat kayo. Dahil yung kita nila dyan, mas malaki pa sa nagtatrabaho sa office. To tell you the truth, ang office, hindi masyadong malaki ang sweldo. Maliban lang kung you are executive. Okay? If you are executive, then yes, you make more money. Pero kung hindi ka sa mga executive, wala, kukunti lang yan. So ngayon, i-base natin yan sa mga dumpster diving vlogger na income nila dyan, mas malaki pa ang kinikita talaga nila, guys. Talagang totoo ang sinasabi ko. For example, si Inday Runing, malaki yan. Bumaba na nga yan ngayon dahil nga hindi na siya masyadong nakapag-dumpster diving. Pero back way, maybe 2 years ago, 3 years ago, makikita nyo yung statistic niya dyan, analytics niya dyan. So, ayan. At marami pa. Marami pa. Kahit i-research nyo dyan, marami pa. So, wag nyong ibababa ang mga nagda-dumpster diving kasi these people are malaki ang earning nila. At maraming benefits ang nakukuha nila sa kanilang pagbablog. Ang bilis talagang mag-increase
ang iyong subscribers kung mag-vlog ka ng dumpster diving. If you are dumpster diving vlogger, ang bilis lang talaga mag-increase ang iyong subscribers. Commentators, thousand. So, ignore lang yung mga hindi magagandang nagko-comment. Ignore lang yan, guys, kasi natural lang yun. Pero kung ako nga ang magko-comment sa mga pinuntahan kong mga vlogger na yan, tapos may makita nga akong hindi magandang comment, magko-comment ako doon at ayusin ko yung mga comment nila. Sasabihin ko, wag naman kayong ganyan dahil nga hindi nyo alam, you know. So, wala kayong alam. Pero kung marunong lang talaga kayong magkwenta talaga sa mga kikitain nitong mga dumpster vlogger na to, magugulat talaga kayo. Magugulat talaga kayo, as in. So baka mamaya sasabihin nyo, ay mag-quit na lang ako sa job at mag-dumpster diving na lang ako kasi ang laki pala ng mga benepisyo nito. Marami kayong makukuha, may sweldo pa, mayroon ka pang mga ma-increase o aakyat o aangat pa yung mga subscribers mo, lahat-lahat nandoon na. Bakit? Kasi ang dami-daming makainteresado manood sa mga ganitong klaseng vlog. Kasi guys, lalong-lalo na sa Pinas, we have to think about this. Ang mga basura sa Pinas, dahil sa Smoky Mountain, wala na guys, wala ka na talagang makukuha dyan. Kung meron kayong makukuha dyan, tingnan nyo naman mga taong kumukuha nyan, halos hindi nyo na makita ang dudumi-dumi nila. Dahil nga dyan sa Smoky Mountain. Compare dito, tapos yung mga sa Philippines, yung mga nila, yung mga basura nila sa palengke, ang mga tinatapo nila, halos wala na talaga, wala na, hindi na makain, kumbaga, lata na, kumbaga nalalata na. Nangalata na bago pa nila itatapon. O ano pa bang makain yan? Baboy siguro, pupulutin mo na lang yung nangalata na mga vegetables, tapos ihanda mo yun sa baboy, ganun. Kasi talagang lata na eh. Hindi na makain ng tao. Tapos ngayon, walang-wala. Diyan kasi may pinapalo din ako. May pinapalo ako nga dumpster diving dyan sa Pinas. Nakikita ko yung mga ginagawa niya. Ang napulot niya, talagang wala na guys. As in wala na. Talagang basura na talaga. Pero pinupulot pa niya. Pag uwi niya, makukuha niya isang banana, isang bell pepper, tapos may mga ano-ano pa, tapos wala na, mga sira-sira na. Yun. Ang liit-lit, wala. Ilang oras siyang naglakad-lakad ng wala. Wala talaga siyang nakukuha. Kung yun nga, kung meron man, isa lang banana. Isang bell pepper, tapos wala na, lata-lata pa. I-compare dito. So, compare dito sa ibang bansa, at makikita, panoorin nyo yung mga dumpster diving. Magugulat kayo. Ang mga tinatapon dito, ang nasa basurahan dito ay parang nasa istante pa rin. Ang mga tinatapon nilang mga vegetables, mga okra, mga talong, mga squash, mga zucchini, potato, mushroom. Naku, naka-plastic pa, nakabalot pa, talagang as in, naka-cover pa siya para pang nandyan sa estante. Ang gaganda, walang diferensya. Bakit kaya tinatapo nila? Ang mga question sa karamihan sabi, bakit nila tinatapon yan? Ang ganda-ganda lang yan, wala namang diferensya yan. Kasi ganito guys. Kaya nga tinatapon yun sa mga, yan lalo na mga vegetables nga, okay pa talaga tinatapon yun. Kasi pag makita yung isang plastic, like for example, isang plastic na potato, 5 pounds, isang plastic, nakatali yan, sarado yan. Once na naka-open yan sa gilid-gilid, malaking open yan, wala na, tapon na yan, basura na yan, na-open lang yung plastic ha, tapon na yan. And then, for example, the toilet tissue, bathroom tissue. For example, merong sa isang pack, merong 24 toilet tissue dyan. Sa isang pack, 24. 24 roll. One roll like that, small, one roll. So, 24. Ngayon, yung 24 na yan, yung balot na yan, yung isang balot na yan na plastic,
may cut sa likod, kahit maliit lang ang cut, yung nasira sa gilid, basta na may nasira dyan na party, wala na, itapo na yan. Oh, tapo na yan. 'Di ba? Wala lang eh. Talagang it's still really good, really good. But tinatapon dahil doon. Tapos, ay yung mga damit, bakit tinapon nila yung mga damit? Kasi marami ding mga damit na sa dumpster na may mga tag pa. Yung mga tinatapon na yan, ayun yung mga return. Return na parang wala nang bibili. Tarang madumi na tingnan. Halimbawa, yung dito kasi sa Amerika, guys, bibili ka ng damit, pwede mong i-return within 15 days. Kasi baka mamaya hindi mo kasya, ganon-ganon, tapos hindi bagay sa'yo, tapos ayaw mo. For as long as meron kang receipt, pwede mo yang ma-return sa store. So, yun, i-return yun. Tapos, minsan, nakita siguro syempre, sa manager ng store, nga may dumi, wrinkles na siya masyado, tapos dumi, tapos talagang dumi na niya tingnan, ayan, binasura na yan. Binasura na yan. Ayun namang bag. Oh, bag. You're allowed to return the bag. 'Di ba? Maraming magre-return, guys. Trust me, dito sa Amerika, maraming magre-return ng kanilang gamit. Kahit sa ibang bansa siguro, I'm not sure. Pero dito sa Amerika, maraming magre-return. Pag hindi mo gustong binili mo, pwede ka talagang magre-return dyan. I-return for as long as you have a receipt. You show your receipt and they will replace that or return that. Give you your money back. Now, kung yung bag, kahit mahalin pa yung bag na yan, basta yung pag-return mo, sabihin mo lang, hey, hindi ko nakita. Pagbili ko, may dumi sa loob. Meron siyang dumi, meron siyang stain. Ayaw ko na nito. Oh, bibigyan ka ng pera. Ibigay yung pera mo. Basta may receipt ka. Tapos, titingnan yung sa manager, oh, talaga namang may stain. Hindi na to maganda. Ano kayang stain na to? Ayan, itapon na yan sa basura. So, kayong naman masura, syempre, hala, may tag pa. Ang ganda-ganda pa rito. Tinapon. Oh, yan talaga. Yan, tinatapon. Yung mga shoes. Makikita mo sa basura nga, ang mga shoes ay may mga tag pa. Kasi nga, mostly din yan, mga return din yan. Tapos nakikita kasi sa manager na may stain na, madumi na siya tingnan. Sino pa ba ang bibili dyan kung naka-display tapos may dumi? Walang bibili. I'm not gonna buy it. So ngayon, siyempre, itatapon na yan sa manager. Mag-decide na yan ng manager. Sige, tapon na yan. Kaya wala nang bibili dyan. Dirty. Tapon na yan. Ganun. Pero sa mga taong nagda-dumpster diving, syempre, makita nila yon, may tag. Maganda pa. Oh, 'di ba? Diswerte. So, ayan, mga example lang yan. And that is very true. Tapos, yung mga table, marami yung mga table, mga desk, mga chair, tinatapon din yan, yung mga lampshade, yung mga lamp, tinatapon din yan kasi yun nga, kung merong scratch, makita na yung scratch, sino bang bibili? Sino bang customer na bibili sa inside the store na merong scratch ang furniture? I will not gonna buy it. So, ayan, decide na lang din yan sa ibang manager, itatapon talaga nila, depende kung anong scratch gaano kalaki. Pero yung iba naman, bigyan nila ng discount, ilagay nila ng clearance, yung mura. Kasi pag mura, syempre, may diferensya. So, murahin. So, apparently, meron pa talagang bibili dyan. Pero otherwise, yung mga ibang store, lalo na yung mga class store, yung high-class, high-end store, trust me, they're just gonna trust that in the trash can. So ngayon, ang mga dumpster diving, guys, talagang ang makukuha nila ay malilinis, magaganda pa. Kaya kayong na nag-comment dyan, wag nyo masyadong ibababa kasi hindi nyo alam ang mga dahilan kung bakit tinapon yan. At talagang malilinis pa yan. Yung mga pagkain, nakabalot, malinis pa yan. For as long as it's not recalled, for as long as still not expired, it's still okay. At nakakatulong talaga yan, guys. Kasi, for example, yung pamilya, if you have a family of 5, alam mo guys kung gaano kamahal ang pagkain weekly, maggrocery kayo.
kung meron kayong pamilya ng 5, especially kung ano, kung malakas kumain yung mga anakan mo, family of 5, alam nyo kung magkano sa isang semana pag mag-grocery kayo? More than $1,000. Siguro nasa 1,200. Depends kung gaano kalakas kumain ang pamilya mo. Ubus talaga ang swelduhan mo kung maliit lang sweldo ng asawa. No? Kailangan talaga ang asawa mo ring dalawa kayo magtrabaho kung maliit man lang sweldo. Kung meron kang family of 5. Kasi talagang mahal. Mahal ang pagkain dito kung bibilhin mo. Mahal ang pagkain. Kaya yung mga nagda-dumpster diving na naka-jackpot, tinatawag nilang jackpot, ang sarap-sarap pa nito, talagang fresh na fresh pa, jackpot yung karne, ganan-ganan, mga seafoods, ganon-ganon, jackpot. Yes, totoo yan. Kasi mahal na mahal talaga yan kung bibilhin nyo. Kung yung family of 5, for example lang yan sa sinasabi ko ha, yung family of 5, araw-araw nagda-dumpster diving ang nanay, for example example lang talaga yan, makakatipid siya, hindi na siya mag-grocery. Ang kailanganin siguro niyang bibilhin yun yung hindi niya makikita sa dumpster diving, for example yung cooking oil. Wala yan masyado sa dumpster kasi nakikita ko wala sila masyadong nakukuha sa mga dumpster diving. So, cooking oil kasi matagal kasi yan ma-expired eh. At saka yung mga cooking oil nga, hindi masyadong nagdident ang kanilang So, nakakip talaga yan siya. So, yan ang cooking oil din. Kung halimbawa ang cooking oil na sa can, tapos ma-dent ang can, tapo na yan. Tapo na yung cooking oil na yan. Dent lang ha, dent. O, tapo na. So, ayan, nakakatulong talaga guys. Kasi, for example, yung family of 5, ang grocery niya sa isang semana is $1,200, which is, in peso, is, let's see, 70,000 pesos a week, family of 5. Sa Philippines money yan. Dito sa US is 1,200 a week dollars ang grocery. So ngayon, yung nanay kung nagda-dumpster diving siya, dumpster diving vloggers, nakakuha pa siya ng mga pagkain nila pang araw-araw na kailanganin tulad ng mga vegetables, meat, blah blah blah. Ang dami nilang makuha. Tapos meron pa yung mga teddy bears dyan, may makuha pa lang mga damit, lahat-lahat. So, yung pera na 1,200 a week, ma-save yun. So, ngayon kakwentahin natin, 1,200 times 4 weeks. 4 weeks is 1 month. So, magkano yang ma-save niya a month sa grocery lang? Mga $5,000 plus, di ba? $5,000 a month ang ma-save niya sa pagkain kasi nga nandoon siya sa dumpster diving. So ngayon, kung meron siyang pamilya sa Pinas, yung $5,000 isang bagsakan yan, ibigay yan niya doon. O ang laki-laki na yung peso na yan, di ba? So, lalong-lalo nang nakakatulong noon or makabili pa siguro siya ng mga islands sa Pilipinas dahil lang nakasave siya ng money sa pag-dumpster dive. Tapos, may sweldo pa siya buwan-buwan sa YT. Diba? Gaano ka great advantage kung magiging dumpster diving vlogger ka. Ang dami mong advantage, really good advantage. Nakaka-save ka talaga ng pera. 'Di ba? $5,000 a month times 12 months. 12 months is 1 year, 'di ba? 12 months is 1 year. Oh, ang laki noon. Super duper lucky. So, maybe in a few years, makabili ka na ng bahay. Yes, makabili ka na ng bahay.
maka-down payment ka mostly kasi pag bibili ka dito ng bahay na bago, mayroong mga 20% required down payment. 20%. Malaki din yun. Siguro mag-down payment ka ng mga 20,000, 30,000, ganun-ganun. Depende sa price ng bahay nyo. Basta mga bagong bahay. Talking about bagong bahay, malaki ang down payment niyan. So, ayan, makaka-down payment ka in a few years sa pagda-dumpster diving mo, maka-down payment ka na ng bagong bahay. Tapos, sa pagda-dumpster diving mo, maka-pay ka na ng mortgage. Tapos, may sweldo ka pa sa YouTube nga kalaki-laki. Sobrang-sobra ang mga benepisyo mo nga nakukuha mo sa pagda-dumpster diving vlogger. So ngayon, ang masasabi ko sa mga dumpster diving vlogger, kasi paborito ko talaga to sila lahat. Nanood talaga ako. Galing ako sa work. After I work 9 hours a day. Real job. Real job. I have a real job. And pagdating ko sa bahay, pagod na ako. So, anong gagawin ko? Kukuha na lang ako ng pagkain ko at nakaupo na ako sa aking comfortable chair at ayan, nanonood ako niya ng aking TV. Ano ba ang pinapanoorin ko? Unang-una ay mga paborito kong dumpster diving vloggers. So, ayan, nanonood ko sila. Pinapanood ko sila. Tuwing nanood ko sila, pinapanood ko sila. Tuwing nanonood ako sa kanila, I will not forget to press like and comment. Kasi nakakatulong din yan. Yan. Kung meron nga yung iba dyan may comment na may mga super thanks, ayun, nagbibigay din ako niyan. Kaya, ayun, minsan si Inday Roning, ang mga commentators niya, minsan ang daming mga hindi magaganda. So, mabuti naman si Inday Roning, hindi niya pinapatulan. That's good. Huwag niyong papatulan. Kung pwede lang, huwag niyong babasahin ang mga comments nyo. Lalong-lalo na ng negative. Pag sa tingin nyo ay negative na yan, huwag nyo nang ituloy. Okay? Huwag nyo na lang ituloy. Baka mamaya, ayun, nakakasira ng araw nyo. Basahin nyo lang yun yung mga positive lang. Pero kung ano lang, piliin nyo lang yung mga solid supporters nyo. Yun lang yun ang basahin mong comments. Pero yung mga baguhan na ang ginagawa lang ay paninira, wag nang basahin nyo. Tamang-tama yan si Inday Roning kasi binabasa ko kasi yung mga comment doon. Hindi maganda ang mga comment. Kaya mabuti na talaga si Inday Roning hindi nagpapa-apekto. She's still continuing and that's good. So, kung kayong mga dumpster diving vloggers, continue guys kasi nagsusupport ako sa inyo. I like what you do. Kasi hindi masama. Yung mga nakikita nyong pagkain dyan, malilinis yan. As in, malilinis. Dahil alam naman natin dito sa Amerika, malilinis ang tinatapon. Tinatapon nila, malilinis yan. Dahil pag once mga defect na yan nga, maliit lang, mga scratch na yan, wala, tapon na yan. So, they're good. They're still good and they're still okay to eat. Kung makain man yan, kung mga pagkain man yan, they're still okay. So, ayan, ang akin din nga, paborito kong pinanood, araw-araw nga, hindi siya dumpster diving, yung fishing. Pangalawa yung fishing. Si Maria Lassen Vlog. Maria Lassen Vlog, araw-araw ko rin niyang sinubaybayan. Kung wala siyang upload, sabi ko, hindi siya nag-upload. Pero, yan, lahat ng mga uploads niya, pinapanood ko rin yan. Yung si Maria Lassen Vlog, susuportahan din natin yan. Ang sa kanya, fishing yan. Mabait yung bata na yan, hardworking. Very hardworking. Kahit anong trabaho na ipapagawa mo sa kanya, siguro kayang-kaya niyang gawin. Nakikita ko naman talagang she's very active and she's humble. And of course, super duper hardworking and
kumbaga sa Tagalog, madiskarte. Madiskarte siya. She's madiskarte. So, yan, ano ko rin yan. Support ko rin sa kanya. Number one din akong fan yan kasi nga talagang nandoon din ako. So, ang ginagawa ko dyan, ayan, like and comment. Ganon. So, I like fishing also. Marami akong pina-follow na mga fishing, pero si Maria Lasin ang aking number one nga pina-follow sa fishing vlogging. Mga fisherman vlogging, fishing vlogging. And pangatlo, yung mga travel vlog. Mga travel vlog, guys, yan din ang aking paborito. Marami akong sinusuportahan yan, mga moto vlog. So, ayan kasi, sa Philippines kasi, matagal na rin akong hindi nakakauwi dyan. Kaya, minsan, nanood na lang ako sa mga motovlog, yung na nagtata-travel vlog, para ma-remember ko rin yung, nakikita ko rin yung mga, ayun, yung mga changes, yung mga pagbabago sa lugar dyan, pagbabago sa yung mga buildings, ganon, pagbabago ng mga tao, pagbabago ng mga disenyo ng bahay, ganon-ganon. At nakikita ko naman din talaga, sabi ko nga minsan, oh my gosh, grabe, ang laki na palang pagbabago talaga, ganon-ganon. So, nai-enjoy ako din sa travel vlog. So, continue kayo sa mga travel vlog kasi guys, marami, I'm very, very sure, marami din nakaka-follow sa inyo kasi halos lahat naman siguro sa mundo they likes natures, they like to know how beautiful in that area, they like to know especially kung gusto silang magbe-vacation, they like to know how much of course that it costs to go there, to vacation there, how much it costs. So unang-una, so ayan ang mga travel vlog, nakakatulong din yan sila kasi sinasabi yung iba dyan, sinasabi talaga nila kung nandiyon na sila sa hotel, ito ang ito yun, gina-vlog nila, ito yun, minsan ang ganda-ganda talaga, tapos ito yun guys, ang rate dito, ganito, ganyan, ang mga pagkain, ito lang, talaga, kumpleto sila, kaya nai-enjoy ako sa mga travel vlog. So, ang mga pinapanood ko dito sa YouTube talaga, no? Sa totoo lang, I am a YouTuber. Ang akin namang mga YouTube is Real Talk. I am a real talker. So, nagre-real talk ako sa mga daily life, kung anong mga what's going on. Kahit tapos nagbe-video reaction din ako, Bible reading din ako. Siyempre sa ating mga ginagawa, kailangan isasali natin ang ating Panginoon. Hindi natin kalimutan ang ating Panginoon. Isasali natin yan kahit anong ginagawa natin, hindi natin yan kalimutan. Ayan, kaya sinasali ko ang aking mga pagbabasa ng aking mga Bible. Tapos product review din ako. Product review, paborito ko rin yung product review kasi syempre, kung bibili tayo, mas maganda na rin yung isi-share natin, lalo na kung mga magaganda, tapos nakakatipid ako, tapos isi-share ko sa ibang tao nga, ito, product na ito, baka kailangan ninyo, bibili kayo at siguradang makakatipid kayo. So, yun mga tipong ganun. Tapos yung mga awareness, ayan, i-real talk natin ang mga awareness para ma-aware din natin ang ating mga listeners, yung mga ating subscribers, ating mga followers. Ma-aware din sila kung what's going on sa ating situation, sa ating dito, yung mga nangyari. So, ayan, mga information, mga informative ang aking sinasabi, mga real talk nga, 'di ba? Yung mga relationship, ganun kung anong nangyari, ganun. So, everything in between, I do that. And of course, mukbang, try din ako yan sa mukbang. Magluluto ako, syempre. Nagluluto ako ng aking pagkain, guys, kasi gusto ko talaga malinis ang aking pagkain at unang-una ay healthy. I like healthy food. So, ako mismo nagluluto sa aking pagkain. Okay? Natin to. Ako mismo nagluluto sa aking pagkain para sigurado ako na healthy yun. Kasi, madali lang, bibili ka lang doon
Kung gutumin ka, hala, dali, bili ka lang doon. Oh, bili, may pagkain ka na. Pero hindi mo naman alam kung gaano talaga ka-healthy yun. Kasi nga, hindi mo nakikita, hindi mo alam kung anong, anong oil ang nilagay. Kasi ang gusto ko kasing oil nga ilalagay ko kung ako'y magsaute ng vegetables o magluto ako ng eggs. Basta kung ako'y gagamit ng oil, ang oil na ginagamit ko, ang cooking oil na ginagamit ko dito ay olive oil and also avocado oil. Yung mga healthy ang aking ginagamit. Kaya hindi ako masyadong kumakain sa labas na bibilhin ko. Halimbawa, pagod na ako magluto kasi galing pa ako sa work, tapos magluluto pa ako. So, kaya natapagod na ako, bibili na lang ako dyan sa, ayan, bibili na lang ako. No, hindi ako ganun. Kasi nga, hindi ko alam kung ano yung mga ginagamit nila sa pagluluto. Kaya kahit tamad na ako, galing ako sa work, pagod na ako galing sa work, so, nagluluto pa rin ako. Nagluluto pa rin ako para sigurado nga healthy ang aking kinakain. Kaya nang sinasabi ko, I use olive oil or avocado oil. So, kung magluto ako ng fry egg, so kailangan oil na yung gusto ko. Tapos, kung magluto ako ng mga fried rice, may ilalagay ako niya. Lagyan ko yan ng mga ingredients na yung mga superfood, super ingredients like for example mga powdered na seasoning na sigurado talagang mga organics ganun. So yan ang ilalagay ko. Tapos ang kinakain ko mostly yung salmon na fish. Tapos yun, nilulutuin ko yan. Sigurado kong ilalagay ko yan yung mga spices na talagang gusto ko nga spices at saka yung oil. Ayun. Tapos yung rice nga kinakain ko ay talagang jasmine brown rice. Kaya nga pinili ko ang jasmine brown rice dahil ay yung brown rice na yan ay soft. Madali siyang lulutuin. Unlike yung different kind of brand na brown rice, matigas siya. So, ilagay mo siya sa rice cooker. Yung rice cooker nagsasabi nga cook, as in cook na. Tapos, pag hindi pa cook, talagang matigas. Yes, cook na yun, pero matigas talaga siya. Yung different kind of brand na brown rice. So, ang gusto ko yung jasmine talaga na brown rice kasi soft siya. Soft talaga. Para lang siyang white rice. Soft siya. Soft. So, ayan. Yan ang aking mga advantage kung bakit ako magluluto sa bahay ko. Yan ang sinasabi ng mga friend ko. Bakit ka pa magluluto, mag-spend ka pa ng time dyan sa kitchen mo at magluluto ka. Sa work mo, meron kayong malaking cafeteria at yung mga pagkain ay kumpleto. Nandyan lahat, pati yung lahat, nandoon na lahat. Bakit ka pa magbabaon? Sabi ko rin kasi yung mga pagkain na yan, nakikita ko ay hindi talaga healthy para sa akin. It's not talaga. So, kailangan magluluto ako at dalhin ko talaga yan. Kaya i-ready ko yan sa gabi, ang aking pagkain sa work, lunch ko sa work. I-ready ko yan sa gabi, lagay ko sa aking lunch bag. Yon. Kaya nga yung sinasabi na nga ng mga coworker ko, bakit pa ako magdadala nga, dami namang pagkain doon. Sabi ko, sigurado ako sa aking pagkain ay healthy diet. Kasi healthy diet ang aking lifestyle ngayon. Gusto ko yan. Nagkatanda na ako, kaya alam mo na, pag mga matatatanda na tayo, kailangan na tayong mag-healthy diet na tayo. 'Di ba? Real talk yan. So, ayun. So, ayan ginagawa ko. Kaya ako mismo nagluluto. Alright guys, so ayan, nasasabi ko na ang aking dapat sasabihin sa ating video reaction ng ating dumpster diving. Ayan, dumpster diving. So, ngayon, My leg. Oh, so gross. Oh, we got some hamburger buns here. Go to the chickens. yan, isa pa. Unfortunately, I have no other boxes. So that sucks. Nakakita siya ng hamburger bun. Lanterns. Oh, and it's winter. This is winter. Kita nyo? Winter nga. Kasi, old season. Piece of glass.
Ang mga tao, ang mga dumpster diving all season, summer, fall, winter, rain or shine, nandoon yan. Dahil ang dumpster, everyday, meron talagang laman. Meron talagang treasure. Ang dumpster, guys, ay always has a treasure. So, better get it before kukunin sa dumpster truck. Yung mga dumpster truck na magpipick up once a week, so uunahan nyo na. Kaya puntahan nyo araw-araw at makukuha kayo ng mga treasure dyan. That is a treasures. Diba? Treasure yan. Kaya, go ahead, continue. I will continue supporting the dumpster diving vloggers. Continue. Ako nagsusupport sa inyo, guys. Keep up the good work. You are doing a good job. So, peace and thank you. And if you haven't subscribed to this channel, please subscribe and stay connected. Bye-bye.